Magandang araw muli mga karibulman, mga kateripik at mga kapwa sabungero. Ngayong araw, dito na naman tayo, dito naman ako, si Doc Ted Makadagdag, ang Doc ng Bayan, at pag-usapan natin ngayon ang isa pang gamot ng teripik na talagang makakatulong sa ating pagmamanok. Ito ay Bromexol, no? Bromexol. So, ang Bromexol ay composed ng bromexin. Ang bromexin ay para talaga ito sa mga plema, sa mga nagbabarang upper respiratory tract. Tapos, meron itong amoxicillin. Alam naman natin ang amoxicillin ay broad spectrum para sa ating mga respiratory tract infection, sa mga gram-positive bacterial infection. At meron itong tylosin. Na ang tylosin ay magaling talaga ito sa mga infection sa bituka ng ating mga manok, no? Tawagin natin yon ay mga gastroenteritis. Ito, magaling ang tylosin. Tapos ito, sinamahan din ng paracetamol. Bakit natin sinamahan ng paracetamol? Kasi ang lahat naman ng manok na mayroong sakit ay nilalagnat. Pag may lagnat ka, manghihina ang katawan, mawawalan ka ng ganang kumain na para sa tao din, no? So ito, mayroong paracetamol. So siguro baka si ang ating kasama uli ngayon, may-ari ng Unicorn Game Farm, si Engineer Raul Valenzuela, baka mayroon siyang uling katanungan na baka kakayanin natin sagutin. Kayanin mo, Doc. Kaya yan. Good day, Engineer. Kumusta ka na ngayon? Magandang umaga. Magandang umaga, Doc. Magandang araw ngayon. Mag-smiling tayo, Doc. Oo. Nanalo kami. Nanalo kayo? Healthy ang manok eh. Kaya yan. Actually, yung last week, pag-discuss tayo, so far, dami nagtanong din sa akin, yung mga kasama doon sa mga kasabungero, doon sa malapit sa farm ko. Actually, maganda namang resulta yung pinag-usapan natin sa unang episode natin sa Sulfatrin. Sa Sulfatrin. Last week. Almost 3 days, pinainom nila, ginawa nila. Yung mga symptom ng manok nila, na-cure. Pada sila sa ating doktor. Sabi ko sa kanila, during the time na mayroon kaming mga konidok, palagi kayo manonood sa Revolman Media Production Corporation. Kaya dinidiscuss lahat ni Doc. Araw-araw kung anong kailangan, anong napaggamit. Kaya importante kasi sa ating mga medicine, kailangan marunong tayo maggamit. Kaya once, kung hindi ka marunong gumamit sa medisina natin, magsasabi ka nga hindi siya defective. Kaya yung medicine mo ginamit sa ito nga sakit, hindi pala para doon. Di ba? Yun talaga importante na matuto ka kung anong paggamit ng mga medicine. Kaya kung hindi mo alam kung anong paggamit, useless din. Man na magsasabi ka na hindi pala nakaka-cure yung mga medicine. Hopefully naman na naka-intindi na sila, kumita na sila, mag-mode sila sa Revolman. Yung mga explanation mo lahat, napasok doon sa isip nila. Baga, ginamit nila ang produkto natin, na-cure naman ng ila manok within 3 days. Ngayon, sabi ko, i-diretso na lang niyo ng 6 days para sigurado. Kaya yung 3 days kasi, ay babalik pa yan, i-straight na lang niyo na 6 days. Kaya 6 days talaga yung para yung pag-cure talaga yung cure para talaga siya. Walang talaga babalik. Walang relapse. Yes. So, ngayon, ikita naman tayo, Doc. Ito naman natin yung bago ngayon about Bromexol. Ngayon, Doc, magtatanong ako sa iyo. Ano ba yung mga kuha ng mga Bromexol na kuha natin?
Kasi ang actually yung coryza sa pagkakaalam ko is bacteria, no? So bacterial infection na kadalasan apektado yung upper respiratory tract. So pwede itong gamitin, itong Bromexol. As kasi yung kadalasan kasi sa mga coryza barado ang upper respiratory tract, no? Kaya nakikita mo nagluluha, na parang may plema. Yes. So pwede itong Bromexol. Kasi ito meron siyang Bromexin. Ang Bromexin is nagpapatanggal ng plema. Pag natanggal yung plema, so maganda yung pasok ng oxygen, madaling makontrol yung infection. So itong Bromexol, pwede ito sa coryza. Pagka may nakita kang simptomas ng coryza, pwede mo gamitan dito. Di ba yung sintomas ng coryza, babasa yung mata niya? Yan. Naglulayan. Namumuti din yun eh. Bumababa yung takpak. Oo. Bumababa ang pakpak kasi wala na siyang nutrition eh. Hindi siya makakain. Hindi siya makahinga ng maganda dahil barado yung respiratory tract. So, manghihina talagang manok. So, itong Bromexol, maganda ito sa gamitin sa coryza. Kasi kung sa tao nga, itong Tylosin, maganda itong mga gamot na ito na pamilya nito sa mga upper respiratory tract. Ginagamit ito. Tapos, sabayan mo ng amoxicillin. Ang amoxicillin is bactericidal. Pinapatay niya talaga yung bakterya. Itong Tylosin, kinokontrol niya, no? Pinapahina niya yung bakterya na hindi na siya makakause ng infection. So, samahan ng amoxicillin, madali niyang patayin yung bakterya na pumapasok sa Yes, coryza. Ito nga problema, Dok. Di ba may vaccine din yung coryza? Oo. Tapos, iba kasi ng mga breeder, basta na-vaccine nila ng coryza manok nila, yun ang nag-consider yung iba din nga sakit, nga coryza lang pala yun. Bisa na coryza nila, kaya pag-intindi nila, pag mag-coryza sila, hindi napapasok yung coryza. Oo. Hindi. Ano ba talaga ang kuhan yan? Sa vaccine, bakit magkuha na naman tayo ng antibiotic? Coryza, di ba virus yung coryza? Bakterya. Bakterya, bakit naglalagay tayo? Di ba ang mga vaccine, Dok, para sa virus yan? Ngayon kasi nagbabago na yung technology. Kahit sa tao yung mga bacterial infection, meron na ring vaccine. Ganun. Kasi ang purpose naman kasi ng vaccine para mag-produce yung katawan mo ng antibody na panglaban sa ganong sakit. No? Halimbawa, yung coryza na yan, kung magpa-vaccine ka ng coryza sa manok, yung binibigay mo na vaccine ay yung coryza mismo. Yung nagkukos mismo ng coryza. Kombinasyon ang coryza, may bactericide, may virus, ganun ba? Ang virus, halimbawa, either way, no? Halimbawa, may viral infection yung manok mo. Hindi manghihina. Pwedeng pumasok yung bakterya. Pag pumasok ang bakterya, edi lalong mabilis ang develop ng symptoms. Tapos mabilis yung epekto ng sakit, mabilis din mamamatay yung manok.